Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin na parang meron ka pa ring konting hinanakit sa iyong pamilya o sa mama mo. Dear Kuya Bono, may kalakihan ang aming angkan sa Zambales. Nagmula ang aming lolo Manolo o Mano sa bayan ng Palawig, ngunit napangasawa niya si Lola Marita na taga Castillejos. Nagkaroon sila ng 8 anak at sa 8 yon, 2 lang ang nanatili sa Palawig. Ang panganay na si Tita Amelia at ang panglima na si Ranildo na aking ama. Yung 6 pa ay nagkapamilya ng lahat sa Castillejos at lahat sila, maging ang mga anak nila na mga pinsan ko ay nanirahan sa compound na pagmamayari ng pamilya. Isang 800 square meters na lupaing na ipondar ni Lolo sa pamamagitan ng pagtotorotot noon sa bansang Russia. Siya, Kuya Bono, ay isang musikero ng marching band at ang kanyang instrumento ay trompeta. Walang anak si Lolo na nagmana sa kanyang hilig at husay sa pagtotorotot. Ngunit may apo siyang kasing husay niya. Ito ay si Timbong, ang aking pinakamatalik na pinsan. Noong malakas pa sina Lolo Mano at Lola Marita ay otoridad ng kanilang salita. Kahit na matagal na tumira sa Moscow, Russia si Lolo Mano, ay napanatili niya ang konserbatibong paniniwala at pananaw ng isang Pilipinong ama. Mabuting tao si Lolo Mano, ngunit mas nakilala siya sa pagiging istrikto sa pangangalaga ng kanyang pangalan. Magkaiba sila ni Lola Marita ng pananaw pagdating sa respeto. Kay Lolo Mano, ang kanyang pananaw ay ganito: hindi baling mahirap ka kung mabuti ka at patas ka sa iyong kapwa, rerespetohin ka. Si Lola Marita naman ay pinagkadiinan niya sa lahat ng kanyang mga anak at apo na ang respeto ay depende sa estado mo sa buhay. Kahit hindi ka mabuti kung titulado ka at may pera, rerespetohin ka. Yung 6 nilang anak na tumira sa compound sa Castillejos ay nakinig kay Lola. Yung 2 naiwan sa Palawig, sina Tita Amelia at si Papa, ay pumanig sa paniniwala ni Lolo Mano. Hindi baling mahirap ka kung mabuti kang tao at patas ka sa iyong kapwa, rerespetohin ka. Sa aming 6 na anak ni na Papa Ranildo at Mama Isabel, ako ang panganay at natural, namulat ako sa batas ng aking ama at Lolo Mano. Hindi baling mahirap ka kung mabuti kang tao at patas ka sa kapwa. Oo, namulat ako sa ganito, pero habang nagkakaisip ako ay napagtatanto ko na tama rin si Lola Marita. Kaya naman ako ay naging neutral. Tama si Lolo, tama rin si Lola. Pwede naman kasi talagang maging matagumpay sa buhay habang nagiging tunay na mabuti kang tao. Mahirap nga lang kumpara sa iba kong pinsan na mga naging one-sided lang, pero masasabi kong kinaya ko naman. Nakatapos naman ako ng pag-aaral habang naging mabuti at patas, ngunit ang mundo ng pag-ibig para sa akin ay naging challenging. Dahil ang pinaniwalaan kong tama ay mali sa paningin ng aking angkan. Ang gusto kong babae ay ayaw nila. Sa pakiwari ko noon, Kuya Bono, ay tila nagkoros sila sa isang tanong na, Aiza, wala na bang iba? Tipikal ang kwento ng aking kabataan bilang anak ng mahirap at panganay pa. Ex-army si Papa. Siya ay pinag-aral din naman daw noon ni Lolo Mano sa Olongapo, subalit maagang nabulag sa pag-ibig kay Mama Isabel.
Hindi natapos ni Papa ang kanyang kurso ngunit naisipan nitong pumasok na lamang sa militar at pangalawang taon lang daw niya noon sa pagsusundalo ay nagpakasal na sila ni Mama sa parehong edad nilang 23. Ako ang una nilang supling at okay naman daw ang buhay nila nung mag-isa pa lamang ako. Kaya lang nung dumami na kami ay nagsimula ng humirap ang buhay at iyon ang natatandaan kong buhay sa aking kabataan, lalo na kapag nakakapagbakasyon ng mga pinsan kong taga Castillejos na may mas marangyang buhay. Hindi lang ako ang nakakakita syempre ng kahirapan namin kundi ang pinsan kong si Timbong din na kapitbahay ko lang at siyang lagi kong kasama. Si Timbong ang bunsong anak ni Tita Amelia na panganay na kapatid ni Papa. Mahirap din ang buhay ni Nat Timbong noon dahil magsasaka lamang ang kanyang tatay at si Tita Amelia ay mayroon lamang sari-sari store sa harapan ng kanilang bahay. Bilang panganay ay namulat ako sa mas maraming responsibilidad. Natuto akong magtrabaho sa murang edad at maging kahalili ni Papa sa pagdidisiplina sa aking 5 nakababatang kapatid dahil nasa malayong destino siya. Alam kong kinasusuklaman ako noon ng aking mga kapatid na hindi pa nakakaunawa sa aming sitwasyon. Pero gumagawa naman ako noon ng paraan para hindi tuluyang malayo ang loob ng mga kapatid ko sa akin. Bumabawi ako sa kanila kapag may nakita akong pagkakataon. Si Timbong na kasabayan kong nag-aral, nung mag-college siya ay tumira siya kina lolo at lola sa Castillejos at sa Olongapo City siya nag-aral. Ako naman ay pinadala sa aking lola Dita, lola ko sa mother side sa Calasiao, Pangasinan, na katabing bayan ng Dagupan City, at ako naman ay pinag-aral sa Lyceum Northwestern, kumuha ng kursong Mechanical Engineering. Mahirap lamang ang aking lola Dita at umaasa lamang siya sa kanyang bunsong anak na bakla na isang beautician sa Dagupan City. Ako ay nagtrabaho habang nag-aaral pa lamang, upang hindi ako masyadong mahirapan sa kakarampot na budget ng magulang ko para sa aking pag-aaral. Naranasan ko mag-car wash, mag-gasoline boy, mag-waiter, mag-service crew, delivery boy at kahit anong trabaho noon na pwedeng mapasukan na hindi maapektuhan ang schedule ko sa eskwelahan. Mahirap kung mahirap subalit determinado ako. Kaya lang, yung 5 taon lang dapat na kurso ko ay kinuha ko ng 6 na taon kaya naman noong natapos ako ay 23 na ako. Pumasa ako ng board exam sa pangalawang pagkakataon kong pagkuha ng examen. Bumagsak kasi ako sa una pero lubusan ako naging mechanical engineer sa edad na 25. Natural, lubusan din ang tuwa at galak ng mga magulang ko at maging ako rin syempre. Umiyak nga ako nung araw ng pagtatapos ko sa aking kurso at humagulgul ako sa tuwa at malabis na pagpapasalamat sa Diyos noong mabasa ko ang pangalan ko sa PRC website noong makapasa ako ng board exam. Tagumpay. Iyon ang totoong sweet victory dahil pinaghirapan namin yon ng aking ama. Pero ito, Kuya Bono, ang baka hindi mo mapaniwalaan. Edad 25, ganap at lisensyado na akong inhinyero mechanical pero NGSB, NBK, NBT ako. No girlfriend since birth, never been kissed, never been touched. Gayunpaman ay huwag niyo akong purihin at kabiliban kung bakit inuna ko ang pag-aaral bago ang pag-ibig. Ang totoo, napilitan lang ako kasi wala akong choice at panahon. Napakaraming babae akong nagustuhan at binalak na ligawan, maniwala ka Kuya Bono, ngunit dahil sa kakulangan ko ng oras, dahil sa tutop na pag-aaral at pagtatrabaho, wala talaga akong oras para mang-amo ng babae. Alam ko ding marami ang nagkagusto sa akin noon pero talagang hindi ko nabigyan ng panahon kasi
Para sa akin, ang relasyon ay hindi laro o palipas oras lamang. Napakalaki ng respeto ko sa aking ina at mga kapatid at pinsan na babae, kaya alam kong hindi nila deserve ang ma-take for granted lang. Marami akong pinalagpas sa pagkakataong umibig. Alam ng best friend kong si Norman yan at sa kanyang bibig ko nga narinig ang salitang, marami din daw akong nagahasang babae sa aking imahinasyon. At yan ay hindi ko itatanggi, Kuya Bono. Bilang isang lalaki kasi, kapag nag-init ang katawan ay kailangang may ini-imagine ka sa sandali ng self-sex. At halos lahat ng kinahumalingan kong babae noon ay nagahasa ko nga sa aking imagination. Hindi ko ito ikinararangal siyempre. Nagpapakatotoo lang ako bilang isang lalaki. Bakit? Sino ba sa inyo mga pre ang hindi nag-imagine? At sa susunod na sasabihin ko mga kaabang ay baka maawa o matawa na kayo sa akin. Nagkaroon ako ng first girlfriend, unang relasyon, kaabang, 28 na ako. At siya ay si Hazel Ann. Nakilala ko si Hazel Ann sa Santa Rosa, Laguna noong August 7, 2017. Tandang-tanda ko pa dahil masayang-masaya ako nung araw na yon dahil natanggap nga ako sa inaplayan kong trabaho sa Toyota. Kagagaling ko lang noon sa napakalawak na Toyota Motors Philippines compound sa Santa Rosa. Pasado 1:00 ng hapon noon at ako nga ay napadpad sa isang kainang nadaanan ko lang malapit sa Mercado Village kung saan ako nakahanap ng kwartong maupahan ko. Nakuha ko ang kwartong iyon sa tulong ni Tita Marian na siyang may-ari ng karinderyang kinainan ko. Si Tita Marian ay tiyahin ni Hazel Ann at noong tanghaling iyon ay naroon din si Hazel Ann. Lunch break niya noon at siya'y kumakain sa bandang likuran ni Tita Marian na nakaupo naman sa counter ng kainan. Side view lang ni Hazel Ann ang nakita ko nung una pero napansin ko na kaagad ang magandang profile ng katawan niya, maayos na pagkakaupo at buhok na konserbatibo para sa akin. Lampas balikat lang, bagsak at tila napakalambot na tuwing yuyuko siya upang kumutsara ng pagkain ay sumasama ang buhok niya. Marami pa kasing kumakain noon at walang bakanting mesa. Ipinakisuyo nga lang ako ni Ate Marian sa isang suki nila, si Paring Boy, na makishare na lang ako sa mesa nito. Si Paring Boy ay kaibigan ko hanggang ngayon. Silang tatlo ni Tita Marian. Silang tatlo, si Tita Marian, si Paring Boy at si Hazel Ann ay mga taong nakilala ko nung araw na yon, August 7, 2018. At hanggang ngayon ay bahagi pa rin sila ng espesyal na alaalang iniingatan ko. Tahimik lang si Paring Boy nung kumakain kami. Noong matapos akong kumain at ako'y nagbayad na sa counter ay nagawa kong tanungin si Tita Marian kung may alam siyang pinauupahang kwarto na malapit lang sa kanyang kainan. Ang sagot sa akin, meron dyan sa loob, malapit sa bahay ko. Ang tinutukoy niyang loob ay ang Mercado Village na nasa bandang likuran ng Isuzu showroom kung saan naman nagtatrabaho si Paring Boy. Pero bago kasi babalik si Paring Boy sa trabaho niya ay pupunta pa siya sa inuupahan nilang bahay ng misis niya noon na si Telma. Bagong kasal lang sila noon kaya nangupahan lang din sila. At ang nangyari nga ay pinasabay na ako ni Tita Marian kay Paring Boy upang maituring nito ang room for rent na malapit lang sa bahay ni Tita Marian. Binilin pa ako na tiyagain ko daw ang mag-doorbell dahil busy lagi ang taong kakausapin ko pero sumabad si Hazel Ann sa pagsasabing, may laundry shop sa tapat ng bahay nila. Doon pwede mong kausapin si Jasa. Bunsong anak siya ng may-ari.
Narinig kong malinaw ang sinabing yun ni Hazel Ann kahit na sigurado akong nahalina ako kaagad nang makita ko ang maganda niyang mukha. Tumayo pa kasi siya noon at natural humarap pa kaya't kitang-kita ko talaga ang simpleng kagandahan niya. Alam mo yung, oo, napakaraming magagandahang makakasalubong, makakausap, pero may bukod tanging tao na tila inilaan sa iyo ng Diyos para makilala mo at maging bahagi ng buhay mo. At kumpara sa ibang mga babaeng nakilala ko na at nakausap, napakasimple lang ni Hazel Ann pero yung sidhi ng damdamin at yung kabog sa dibdib ko nung araw na yun na makita ko siya for the first time at narinig pa ang kanyang boses ay ang siyang araw na inisip kong inilaan ng Diyos para sa akin para pagtuunan na ng pansin ng tawag ng pag-ibig. Bakit? Kasi nga hindi lang ako nabigyan ng magandang trabaho nung araw na yun kundi nakilala ko pa ang 3 taong gaganap ng mahalagang papel sa kwentong ito ng buhay at pag-ibig ko. Natuloy akong manuluyan sa isang kwarto sa bukuran ni Mang Lino na mas gusto kong tawaging tatalino dahil kapag nakabidahan mo siya ay tatalino ka. Marami siyang alam, mga bagay na naririnig niya sa radyo at napapanood sa TV dahil hindi naman siya nakapag-aral pero napag-aral niya ang 7 niyang anak. Kabilang ang bunsong si Jessa na nagtapos ng business management pero maagang nabuntis kaya't nagtayo na lang ng laundry shop at water refill business. At isa ako sa mga naging suki niya dahil mura lang naman ang kanyang palaba. Isang malawang na kwarto ang inupahan ko. Common ang CR namin. Gamit din yon ng 4 pang okubadong kwarto. Isa sa mga kwartong yon ay nilipatan din ni na paring Boy at Thelma. Dati silang umuupa ng apartment malapit sa bahay ni Tita Marian pero hindi daw naging komportable si Thelma doon dahil mahingay ang mga kapitbahay kahit gabi na. Doon kasi sa compound ni Tatalino ay disiplinado ang mga tenants at halos hindi nagpapansinan. Yun nga lang, kwarto lang talagang tulugan ang uupahan mo dahil ang banyo ay common, nasa labas. At hindi naman kaso yun kasi hindi ako nagluluto kasi nga kina Tita Marian ako nag-aalmusal at nagtatanghalian, simula noong mag-issue na rin sa akin ang kumpanya ng sarili kong sasakyan. Pero nung unang linggo ko na wala pa akong kotse ay sa cafeteria sa loob ng Toyota ako kumakain ng lunch. Mas mahal doon at hindi gaanong pasok sa panlasa ko ang luto nila kaya mula nung magkakotse ako, ay lumalabas pa ako ng Toyota para doon kina Tita Marian mananghalian. Hindi lang dahil sa mas masarap ang ulam at tiyak ko pang mas malinis kundi syempre dahil doon din nagla-lunch lagi ang iniirog kong si Hazel Ann. Office girl si Hazel Ann noon sa San Miguel Brewery plant na malapit lang din sa kainan ng kanyang Tita Marian. Siya ay nasa HR department. Nung una, naalangan akong kausapin o lapitan man lang si Hazel Ann pero simula nung makapagkwento yata si paring Boy sa kanila tungkol sa akin, ay sila Tita Marian at Hazel Ann na mismo ang bumabati sa akin kaya lang may engineer silang kinakabit sa pangalan ko. Engineer Isaiah kung tawagin ako nung una pero makaraan lang ng ilang araw, itinama ko sila at sinabi kong Aisa na lang ang itawag nila sa akin. Si paring Boy kasi ay madalas kong makatig-isa tuwing hapon, tig-isang bote ng beer. Dinadayo ako sa aking kwarto kaya't nagkakilalanan kaming mabuti. Bahagi ng mga kwentuhan namin ang tungkol sa aming mga buhay-buhay pero noon pa lang talaga ay nagtataka na ako kung bakit dadalawa lang sila ni Thelma sa kanilang kwarto ay
Nagagawa pa ni paring Boy na iwanan si Thelma at mas gusto niyang makakwentuhan ako. Nalaman ko ang totoong dahilan kung bakit noong iwanan na siya ni Thelma. Pangalawang gabing nag-iisa si paring Boy noong hindi na lang kami nagtig-isa kundi tig-5 ng bote ng beer. At noong tamaan siya ng espiritu ng beer ay biglang lumuha at nagsimula ng magkwento ng mga pinagdadaanan niya. Talagang pinangarap daw ni paring Boy si Thelma na maging asawa kahit na unang naging boyfriend ni Thelma si Dixon na kaibigan din ni paring Boy. Bigla daw nag-break sina Dixon at Thelma at sinamantala naman ni paring Boy na magtapat kay Thelma. Agad naman daw naging sila. At unang gabi pa lang daw na sila na ay may nangyari kaagad sa kanila dahil noon ay pareho silang nakainom. Ang nangyari yun daw ay agad nagbunga dahilan para kaagad pakasalan ni paring Boy si Thelma kahit sa office lang ng mayor. Nagdalang tao daw si Thelma subalit nakunan. Labis daw nalungkot si paring Boy. Pero binira siya ni Thelma ng ganitong salita. Wala kang dapat ipagdrama, Boy, dahil hindi naman sa'yo yung bata. Kay Dixon yun. Yun daw ang naging simula ng pagtatampo ni paring Boy pero wala daw siyang sinabing masakit kay Thelma kahit na masama ang loob niya at nainsulto ng sobra dahil parang niloko siya ni Thelma. Gayunpaman ay inisip ni paring Boy na kasal sila ni Thelma at umasa siyang lilipas din ang sama ng loob niya at mananatili pa rin silang magkasama ni Thelma. Kaya lang isang gabi, doon na rin ako noon nakatira sa compound ni Tatalino. Kinatok ako ni paring Boy pasado 10:00 ng gabi. Noong buksan ko ang pinto, para siyang dinaanan ng signal number 5 na bagyo. At ang narinig kong salita sa kanya ay, "Tangina pare, nilayasan na ako ni Thelma." Inaya ko si paring Boy noon na lumabas kami dahil alam kong kailangan niya ng kausap. At kailangan niyang uminom at hindi na pwede sa compound dahil gabi na. Siya ang pumili ng lugar ng pag-iinuman namin at sa isang garden bar niya ako dinala. Tahimik ang bar na yon, walang maingay na banda at kung may music man ay mahina lang at instrumental. Sinikap kong libangin si paring Boy noon matapos kong tarungin siya kung anong gusto niyang mangyari o kung anong gusto niyang gawin kay Thelma. "Gusto mo bang magkabalikan kayo, pre? Baka may magagawa ako." "Oo, pre. Gusto ko pero tama bang sundan ko siya sa kanila at pakiusapan kong bumalik sa akin? Di ba hindi dahil una sa lahat siya ang nanloko, siya ang naglihim at siya ang naiwan sa akin. Kung gusto niyang magkabalikan kami, siya ang bumalik." "Pre, pinaiiral mo ang pride mo sa babaeng pinakasalan mo. Asawa mo na yon at pangarap mo siya, di ba? Dapat, isang tabi mo ang pride, pre." "Tangina, pre. Bakit ba pareho kayo ni Hazel Ann ng payo sa akin? Buti pa si Tita Marian, naunawaan ako." "Pre, naunawaan kita pero asawa mo yun." "Naging asawa ko lang yun, pre, dahil akala ko akin yung pinagbubuntis niya. Hindi naman pala." "Eh di isipin mo na lang na, di ba pre, may mga lalaking ang nag-aasawa ng byuda. Eh di isipin mo na lang na byuda siya or iniwan ng dating asawa at dahil mahal mo naman at pangarap mo pa nga, hindi ba pwedeng ituloy nyo na lang ang magsama? Total, sagrado naman ang pagiging mag-asawa nyo." Noong inuusal ko ang mga salitang ito ay matamang nakatitig sa akin si paring Boy. Noong natapos ako magsalita ay bumira siya ng ganito. "Mukhang tama yung napupuna ko sa iyo, pare. Malakas ang tama mo kay Hazel Ann, no?" "Oh, ba't napasok si Hazel Ann sa usapan, pare?" "Nabanggit mo yung byuda eh. Natural, si Haze kaagad ang nasa isip ko." "Byuda? Anong ibig mo sabihin?
Biyuda si Hazel Ann? Ay, hindi mo ba alam, pre? Naku, mukhang magiging chismoso po tuloy ako ngayon na. Pre, sinasabi mo bang biyuda si Hazel Ann? Oo, pre, biyuda siya. Pumanaw ang asawa niya 2 buwan matapos nilang makasal. Ikinabigla ko ang nalaman kong yun mula sa babaeng noon ay lihim ko ng minamahal. Bakit, pre? Anong nangyari? Tanong ko pa noon kay paring boy. Aksidente sa motor, pre. 3 taon na yun pero parang ngayon palang nakaka-move on sa Hazel Ann eh. At kung hindi ako nagkakamali, simula nung makilala ka niya, pre. Napangiti ako sa tiradang ito ni paring boy. Hindi ka na lang chismoso, pre. Naging asyomero ko pa ngayon. Asyomero? Ina-assume mo na nakaka-move on si Hazel Ann mula nung makilala ko. Pre, pagdating sa body language ng mga babae, hindi na ako nagkakamali. Very confident si paring boy sa sinabi niyang ito. Gusto ko sana siyang birahin noon. Sasabihin ko sanang bakit hindi niya napansin ang body language ni Telma bago siya nito iwan, pero parang nabasa ni paring boy ang laman ng isip ko. Si Telma, pre, simula pa lang ramdam ko na hindi niya ako mahal at nagpapanggap lang siya maligaya sa piling ko. Umasa lang ako na baka sakali ma-develop, umusbong ang pag-ibig niya para sa akin dahil ginagawa ko naman lahat. Binibigay ko naman lahat ng kaya ko kahit na hindi siya humihiling. Pero wala talaga. Kaya yung sinabi ninyo ni Hazel Ann na suyuin ko si Telma, hindi na siguro. Mas gugustuhin ko pang isipin na pareho kami ng tadhana ng tatay ko. Malas sa unang babaeng nakasama pero swerte sa pangalawa. Napatingin ako sa mukha ni paring boy pagkatapos ng sinabi niya tungkol sa tatay niya. Kasal sa unang asawa niya ang tatay ko, pare. Nagkaanak sila ng isa pero iniwan din niya si tatay. Nag-asawa ulit. Napangasawa niya ang nanay ko at yun ang naging buenas sa kanya. Hindi masamang isipin kung ganun lang din siguro mangyayari sa akin, pre, di ba? At least, ginawa ko naman lahat ng kaya ko para kay Telma pero iniwan pa rin ako kaya bahala siya. Maliwanag kong narinig ang kwento ni paring boy tungkol sa hiwalayan nila ni Telma, maging ang pag-aasawang muli ng tatay niya kahit na mas umiibabaw noon sa utak ko ang sinabi niyang napapansin niya si Hazel Ann na di umano'y nakaka-move on na raw sa masakit na pagkawala ng kanyang dating asawa simula nung makilala ko. Hindi big deal ang nalaman kong biyuda na pala si Hazel Ann dahil sa totoo lang ay hindi halatang nagkaroon na siya dati ng asawa. Mas nananaig pa rin sa akin yung sinabi ni paring boy na tila ba nagpapahiwatig na may gusto rin sa akin si Hazel Ann. Sa totoo lang, Kuya Bono, ay hindi ko yun napapansin kay Hazel Ann dahil siguro sa nahihiya akong titigan siya o kahit pagmasdan siya kapag hindi siya nakatingin sa akin. Nakikita ko lang ang mukha niya kapag kausap niya ako. Natural, titingnan ko siya. Tiwala ako sa judgment ni paring boy kaya't pinaniwalaan kong may gusto nga sa akin si Hazel Ann. Magbe-29 na kasi ako noon kaabang pero never pa ako nagkakaroon ng girlfriend. At lubhang nagpaligaya sa akin ang idea o pangarap na si Hazel Ann ang una at huling babaeng mamahalin ko. I know walang perfect pero masasabi kong perfect ang paghanga ko sa mga katangian ni Hazel Ann. Hindi lang physically kundi maging sa ugali, kilos, pananalita, pananaw sa mga issues ng buhay. Though aminado ako na unang nakita kong katangian ni Hazel Ann ang kanyang simpleng kagandahan kahit pa naka-side view lang siya nung unang sumayad sa kanya ang aking paningin. Hanggang balikat ang malalambot niyang buhok. Makinis ang kanyang tila napakalambot na balat, katamtaman ng pangangatawan, at nung sandaling humarap siya at nakita ko ang kanyang magandang mukha, tila gininaw bigla ang puso ko at nagsumamo ito ng yakap ng pagmamahal.
I don't really care kung nakasal na siya 3 taon nang nakararaan. Engineer ako, professional, at kahit never pa akong nagkaka-girlfriend ay hindi ako bobo, ignorante o sobrang makaluma ang pananaw sa pag-ibig. Hindi ginusto ni Hazel ang mabiyuda. Naisip kong napakaswerte sana ng mister niya, kaya lang masama bang isipin ko, Kuya Bono, na baka tinadhana talagang mangyari ang mauna ang mister niya upang ako naman ang magtuloy sa nasimulan niya. Inisip kong mabuti kung anong gagawin kong diskarte kay Hazel Ann. 1 taon at 8 buwan ang tanda niya sa akin. 30 na siya nung makilala ko siya at alam kong isa na siyang wais at matatag na babae. Sino ba naman kasing hindi tatatag kung nawalan ka na ng minamahal? Dahil doon alam kong hindi na pwedeng bara-bara lang na diskarte. Lalong hindi pwedeng teenager type na panliligaw, lalo na't para sa akin noon, si Hazel Ann ang pinaka-espesyal na nilalang sa mundong ibabaw. Noong una, Kuya Bono, ang pinaka-exciting na oras ng buhay ko araw-araw ay tuwing tanghalian dahil sa mga ganong oras ko nakikita si Hazel Ann. Ang hindi ko alam ay pasimple na palang kumikilo sina Paring Boy at Tita Marian para mapaglapit kami ni Hazel Ann. Yung dating paboritong pwestong pagkainan ni Hazel Ann sa likod ni Tita Marian sa loob ng counter ay pinalagyan bigla ni Tita Marian ng eskaparate na pinag-displayhan ng ilang paninda. Tsaka siya bumili ng maliit na mesa at 2 upuang ipinwesto sa isang sulok ng kanyang eatery. Isang tanghali ay namataan kong naroon si Hazel Ann. Mag-isang kumakain at noong mag-order naman ako ng pagkain ko ay sumigaw si Tita Marian kay Hazel Ann ng, "Haze, ayain mo na nga dyan si Engineer. Share na kayo sa table at marami pang darating na customers." Paglingon ni Hazel Ann ay napatingin sa akin. Bahagyang ngumiti at tumango pero ako, parang biglang humigpit ang mga tornilyo ng paa ko. Hindi ito willing humakbang palapit kay Hazel Ann. Hawak ko na noon ang tray na naglalaman ng pagkain ko pero nanatili akong nakatayo sa harapan ng counter. Natinag lang ako nung marinig kong magsalita si Tita Marian. "Engineer, dun ka na kay Haze, pwede?" Napilitan akong humakbang pero sinisermonan ng isip ko ang sarili ko. "Boy, hindi ka na high school. Malapit ka na mag-30, boy. Huwag kang torpe. Act naturally na lang." Yun ang payo ng utak ko sa katawan ko noon pero parang tama yung act naturally na lang. Huminga na lang ako noon ng malalim nung malapit na ako kay Hazel Ann at nasambit ko ng tahimik ang, "Bahala na nga." Sa tingin ko ay nakahanda si Hazel Ann noon sa unang pagkakataong magsama kaming kumain sa isa at maliit na mesa. Patapos na siya noon at lihim ko pa ang hiniling na sana pagkaubos niya ng kanyang pagkain ay tumayo na siya at iwanan na ako. Ang lakas kasi ng kabog ng dibdib ko at hindi ko pa namamanayang nakapagsubo ako ng 2 magkasunod kaagad. "Oh, dahan-dahan." Narinig kong sabi ni Hazel Ann. Nahangiti siya nung masulyapan ko. "Ano ba yung amoy mo, Engineer?" "Amoy? Amoy air freshener ka. Maghapon ka sa office niyo, no?" "Ah, yes. Halos. Kasi nasa documentation ako eh." "Kaya naman pala eh. Alam mo, bili ka ng paninda ko. Pwedeng hulugan." Kay tamis ng ngiti niya pagkasabi niya nito. Ngiti ng isang batikang marketing officer na siyang position niya na noon sa office nila matapos siyang manggaling sa HR department.
Pero hindi San Miguel product ang inalok niya sa akin kundi pabagong imported at hindi mura. Pero bumili ako at siya ang hinayaan kong pumili ng brand at scent para sa akin. Versace Eros na umabot ng mahigit 8,000 pesos ang presyong installment. 4 gives, 4 months pero no down payment. Natural hindi ako nagreklamo sa presyo kahit na noon lang talaga ako nagkaroon ng mamahaling pabango. Yes, para sa akin noon ay mamahalin na ang 8,000 pesos. Actually, hindi ako nagpapabango noon. Dati nung college ako, Rexona lang pero nung nagtatrabaho na ako, afford ko na ang Nivea Anti-Perspirant Spray at yun na rin ang pinakababango ko. Isa pa, simula nung bentahan ako ni Hazel Ann ng pabango, yun ang naging simulan ng casual na pag-uusap namin lagi. Nawala na yung nervyos ko, kaba kapag kausap ko siya, pero naroon pa rin yung excitement lagi tuwing lunchtime dahil makakasama ko ulit siya sa isang maliit na mesa kasabay nakakain. Oo, hindi na ako kabado noon na makasama siya pero dinadaga pa rin ang dibdib ko tuwing iniisip kong magtapat na sa kanya ng damdamin ko. Isang tanghali, kakukuha ko lang noon ng sweldo ko at gusto ko nang ibigay lahat ng 2 months na balance ko sa pabango at isasabay ko na rin sana ang pagsasabi sa kanya na liligawan ko siya. Pero nung dumating ako sa eatery ni Tita Marian ay wala si Hazel Ann. Ay nakalive, umuwi sa Nagcarlan. Ito ang ulat sa akin ni Tita Marian. Nagcarlan? Di ba taga-Kalamba si Hazel Ann, tita? Oo, pero may bahay din sila sa Nagcarlan at may sakit ang isang mama niya kaya umuwi siya. Nag-file siya ng 5 days leave. Nakapila ako sa Cebuana para sa pagpapadala ng buwan ng allowance ng pamilya ko. Si Hazel Ann ang nasa isip ko habang nasa waiting area ako ng Cebuana. Gusto ko siyang i-text noon. Hindi ko pa kasi siya friend noon sa Facebook dahil nahihiya akong hingin ng Facebook niya. Talagang isang tanghali lang Kuya Bono na hindi ko siya nakasama ay tila kulang na ang araw ko. Talagang noon Kuya Bono ay in love na ako sa babaeng yon. Kinagabihan ay nagtawag si Paring Boy. Birthday daw niya at gusto lang daw niyang may makainuman at kakain ng in-order lang niyang barbecue, pansit malabon at lumpia. 4 lang kami sa harap ng kwarto niya. Ako, si Tita Marian at Tito Jeff na asawa ni Tita Marian ang nakasama ni Paring Boy. Sayang, wala si Hazel Ann. Nasambit ko. Ay, oo nga pala engineer. Parang hindi mo yata alam ang tungkol sa 3 nanay at 3 tatay ni Hazel, no? 3 nanay at 3 tatay? Oo, yung dinalaw niya sa Nagcarlan ang pangalawang nanay niya. Paano po nangyaring may 3 siyang nanay at saka tatay, Tita Marian? Yung unang nanay at tatay niya na taga-Kalamba, wala na sila. Uli lang lubos na si Hayes. Maliit pa siya nung nawala ang parents niya. Bunso kasi siya. Latak kung tawagin. Ngayon, yung pangalawang nanay at tatay niya na taga-Nagcarlan ay parents ng kauna-unahang boyfriend niya. Hindi sila nagkatuluyan ng lalaking yon pero itinuloy pa rin ni Hazel Ann ang maganda niyang relasyon sa magulang ng ex niya. Kahit nung nag-asawa na sila ni Fred, magulang pa rin ang turing niya doon sa parents ng ex-boyfriend niya. At okay lang naman yun kay Fred. At yung pangatlong nanay at tatay nga ni Fred ay magulang naman ng nasirang si Fred nga, yung napangasawa niya. Kahit wala na si Fred, magulang pa rin ang turing ni Hazel Ann sa mga ito. Dinadalaw niya, tinatawagan lagi, at kung may mga kailangan sila, nagdadala siya ng pera. Noon Kuya Bono ay lalo pang nadagdagan ng paghanga at pag-ibig ko kay Hazel Ann. Hindi pa ako nakakita ng ganong klaseng babaeng minahal pa rin ang mga magulang ng mga lalaking dating minahal. Grabe, sabi ko noon, kahanga-hanga siya. At lalo talagang umigting ang pag-asam kong maging kasintahan siya at maipakilala din siya sa aking mga magulang na tiyak ding
mamahalin niya at pahahalagahan. Kaya lang, Kuya Bono, iba ang nangyari. Kung magbiro nga naman ang pagkakataon, akala ko may pagmamalaki ko si Hazel Ann sa pamilya ko. Akala ko mamahalin din siya ng mga magulang ko at sila din ay mamahalin ni Hazel Ann, pero nagkamali ako. Dahil dumating pa ako sa puntong pinagpili ako ng mama ko. Siya o si Hazel Ann. Hindi ako nahirapang pasagutin si Hazel Ann at hindi nga rin umabot man lang ng isang buwan mula nung sabihin kong mahal ko na siya. Sinagot na ako isang araw ng linggo matapos kaming magsimba. Ayon sa kanya, nasa akin naman daw ang mga katangian ng lalaking hanap niya. Kagaya lang din daw ako halos ni Fred sa kasimplihan at kabaitan, pero pinagkadiinan niya sa akin na hindi niya ako tinanggap dahil sa pagkakapareho namin ni Fred. Tinanggap daw niya ako dahil ipinagdasal niyang sana kahit sa huling pagkakataon na lang ay bigyan pa siya ng Diyos ng isang lalaking mamahalin niya at mamahalin din siya. Simula nung maging kami ni Hazel Ann, Kuya Bono, ay parang wala namang nagbago sa amin. Ganon pa rin kaming parang magkaibigan lang kasi hindi naman kami nagdi-date. Hindi kami nagsisex. Pinaka-date na namin yung pagsisimba tuwing linggo, kakain sa labas at pagkatapos nun ay uuwi na kami. Marami kasing gawain si Hazel Ann. Nakitira siya sa bahay ni Tita Marian at mayroong 3 anak na elementary si Tita Marian noon. Bahagi ng every weekend ni Hazel Ann noon ang tulungan ng mga pamangkin niya sa mga homeworks ng mga ito. Idagdag mo pa mga gawaing bahay ding pinagtutulungan nila ni Tita Marian. Gayunpaman ay lagi kami nag-uusap sa pamamagitan ng text o Facebook chat. Mayroon kaming good morning sa umaga at good night sa gabi, kagaya ng mga bagets. Hindi ko alam kung okay kay Hazel Ann ang ganon. Naging natural kasi sa akin nang i-chat siya paggising ko. Ganon din kapag nakahiga na ako sa gabi at handa nang matulog, at nagre-reply naman siya lagi. Pero yung ibang style ng kabataan sa social media gaya ng dapat nakabayo ang girlfriend mo or kasama mo siya sa mga pictures ay hindi naman namin ginawa ni Hazel Ann. Hindi nagalaw o nadamay ang Facebook profiles namin noong maging kami na. Bago ko mag-30 noong June 2019 ay nasabi ko ito kay Hazel Ann sa chat. Gabi noon at magka-chat talaga kami. Topic namin noon si Chubby na bunsong anak ni Tita Marian at siyang pinakapaboritong pamangkin ni Hazel Ann. Bigla ko lang naisip na biruin siya. Biro na totoo. Magpakasal na kaya tayo para magkaroon din tayo ng sarili nating Chubby. Ang reply niya, hindi mo pa nga ako naipapakilala sa pamilya mo eh. Ang mabilis at natutuwa ko namang reply ay, di uuwi tayo sa weekend. Tamang-tama, pista sa barangay namin. Kadalasan, marami kaming kamag-anak na nagpupunta. Minsan na lang kitang maipapakilala sa kanila. Sumang-ayon si Hazel Ann sa paanyaya kong umuwi kami sa amin. Agad ko na rin naitawag kay mama na darating kami sa pista, kasama ko kako ang mapapangasawa ko. Kinabukasan ay nagpadala ulit ako ng pera sa magulang ko upang may pandagdag sa kanilang panghanda. Yun ang kauna-unahang biyahe namin ni Hazel Ann na magkasama. Marami siyang pinamiling pasalubong. Halos mapuno ang trunk ng kotse ko. Umalis kami alas 5 ng umaga
Nakarating kami sa aming barangay sa Palawig 10:00 ng umaga at marami na ngang tao sa aming bakuran. Magkaharap ang bahay ng magulang ko at bahay ni Tita Amelia. Sa tabi at likod naman ng bahay ni Tita Amelia ay nakatayo ang mga bahay ng mga anak niyang sina Kuya Roman at Ate Siling. May maluwang na space sa harap ng mga bahay namin para itong quadrangle at walang kahit ano sa space na yon. Wala din kaming bakod o gate. Ganon kasi sa aming baryo. Parang hindi uso ang bakod. Yung bakanting space na yon ay napupuno ng mga tao kapag may okasyon. Naglalagay lang doon ng mesa at mga upuan. Video okay, hindi nawawala dahil mahilig kumanta si Papa at Kuya Roman na panganay na anak ni Tita Amelia. Parang mag-best friends sina Papa at Kuya Roman. Kasalukuyan na ang kantahan at inuman nung ipasok ko ang kotse sa aming bakuran. Tinginan ng mga taong naroon. Tumigil din noon ang taong kumakanta sa video okay at nung makita ako ni Kuya Roman, paglabas ko ng kotse ay inagaw niya ang microphone at nagsalita pa siya ng ganito na parang announcer. Ladies and gentlemen, let's welcome Engineer Isaiah Velasco together with his future wife. Nagpalakpakan ng mga tao. Kaagad kong napansin na naroon sina Lolo Mano at Lola Marita, ilan kong tito at tita na taga Castillejos, mga pinsan din at mga bisitang taga Palawig lang din. Dumiretso naman ako sa pinto ng kotse sa passenger seat upang buksan yon para kay Hazel Ann. Namumula sa hiya ang mukha ni Hazel Ann noon. Hindi kasi niya inaasahan ganun ang pagsalubong sa amin. Nakakahiya. Nakatawa niyang sabi nung buksan ko ang pinto pero hindi siya nag-inarte. Kaagad siyang lumabas at kumaway sa mga naroon. Hinawakan ko ang kamay niya upang sabay kaming makalapit kina Mama at Papa. Nagmano siya. Sumunod kina Lolo at Lola. Narinig ko ang mga namamanghang salita sa paligid ko. Ang ganda niya. Patungkol yon kay Hazel Ann. Nagagalak ako noon dahil hindi lang pala ako ang tunay na nagagandahan sa aking mahal kahit na napakasimple lang ng suot ni Hazel Ann noon. Puting blouse lang na may manggas, maong na pantalon at sneakers na puti. Maayos ang naging pagtanggap sa amin ng pamilya ko. Naging maligaya kami at nakita ko kung paano kaagad inilapit ni Hazel Ann ang kanyang sarili sa magulang ko, maging kina Lolo Mano at Lola Marita. Hindi namin nailagan ang tanong ni Lolo Mano noon na, kailan kayo magpapakasal, Isa? Hazel? Hindi nakasagot kaagad si Hazel Ann pero ako listo sa aking sagot na, sa lalong madaling panahon, Lolo, kasi next week, 30 na ako. Abay tama, Isa po. Ikaw nga lang ang apo namin na naabot na ng 30 wala pang asawa. Kinagabihan, nung tapos na ang kasiyahan ay pinatulog ko si Hazel Ann sa kwarto ni Jenny, kapatid kong dalaga pa lang noon. Pagising namin kinaumagahan, wala na sina Lolo Mano, wala na rin ang kanilang mga sasakyan, bumalik na raw sila sa Castillejos. 2:00 ng hapon ay nagbiyahe na rin kami pabalik ng Santa Rosa, Laguna, at habang biyahe ay nabanggit sa akin ni Hazel Ann si Ate Princess, kabarangay ko at siya noon ay kagawad sa aming barangay. Taga sa inyo pala si Princess. Dati ko siyang katrabaho pero hindi kami naging close noon. Nagkatinginan lang kami kahapon. Gusto ko sana siyang lapitan kaso naalala ko nagkaroon kami ng issue nung magkatrabaho pa kami. Anong issue? Tanong ko. Di ba taga-HR ako dati at siya ay isa sa mga empleyado na hindi huwaran. Ginawa ko lang naman yung tungkulin ko sa pagharap sa aming manager upang i-report yung nasa record ko. Natanggal si Princess dahil doon. At nagkaroon sila ng sama ng loob sa akin. Hayaan mo na yun. Kahit naman sa barangay namin may bad record sa Ate Princess Isa yun sa mga marites sa amin at alam mo bang nananalo pa rin yun sa mga barangay election sa amin. Kagawad ka siya ngayon Ito ang casual na kwento ko kay Hazel Ann.
Wala akong kamalay-malay na may 3 Facebook messages pala si Mama na siyang nagpadilim sa mundo ko. Nabasa ko ang mga messages na yon noong maayos ko na mga gamit ko sa kwarto. Umupo ako, sumandal ng paunat sa upuan sabay bukas ng cellphone. Yung huli sa 3 messages ni Mama ang una kong binasa. Kaya pala biglang umuwi sina lolo at lola mo dahil sobra silang disappointed. Nagtaka ako kung bakit nabasa ko ang salitang disappointed kaya sumunod kong binuksan ang unang chat ni Mama. Ay sa anak, totoo ba ang kwento ni Kagawad Ses? Hindi daw dalaga si Hazel Ann, isa daw siyang byuda. Ito ang unang chat ni Mama na natural ay hindi ko na-replyan. Binasa ko ang pangalawa na siyang nagpakaba sa akin. Anak, bakit hindi ka man lang naghanap ng dalaga? Engineer ka, mabait, gwapo ko din naman. Bakit isang biyudang inuwi mo dito at pinakilala mo pa sa amin? Pati sa lolo at lola mo, mga tiyahin at tiyuhin mo taga Castillejos. Anak, pinagtatawanan ka nila. At sina lola mo, disappointed sa'yo. Dahil lang ba sa maganda pinatulan mo na? Anak, maghanap ka naman ng iba. Ikaw ang panganay na anak ko. Ikaw ang unang nagkaroon ng titulo sa mga anak ko. Sobra kaming proud sa'yo. Tapos, isang biyuda ang iuwi mo dito? Noon pa lang, Kuya Bono, ay nanlumo na ako. Nalungkot ng labis at binasa ko pa rin ang pangatlong message ni Mama. Kaya pala biglang umuwi sina lolo at lola mo dahil sobrang disappointed sila. Kagad bumalik sa alaala ko kung paanong naging malapit kaagad si Hazel Ann sa kanila. Natural ang kagiliwan niya sa pagkikipag-usap sa kanila, pakikitungo sa kanila, pati pag-aalok ng pagkain sa kanila. Pero pagkatapos noon ay disappointed pa pala sila at hindi nila gusto si Hazel Ann para sa akin. Nagalit ako noon. Yung galit ko nagdulot ng luha sa mata ko. Nireplyan ko si Mama. Ma, mahal na mahal ko si Hazel Ann. Baka hindi niyo alam, magti-30 na ako pero siya pa lang ang kauna-unahang girlfriend ko. At ayaw ko ng pangalawa. Hindi ako maghahanap ng iba kahit pa kumontra kayong lahat. Pakiramdam ko noon ay naghihintay talaga si Mama sa reply ko kaya siya nakapag-reply kaagad ng ganito. Kung ganun, magpakasal ka mag-isa mo. Hindi ko nireply ng chat na yun ni Mama. Muli siya nag-chat sa akin ng ganito. Aiza, hindi ba kami mahalaga sa'yo? Iniisip lang namin ang kapakanan mo. Bigyan mo naman kami ng kahihiyan. Lalo na ako na nagpalikay sa'yo. Mamili ka nga, ako o ang Hazel Ann na yun. Ang tanong na yun ni Mama sa kanyang chat ay hindi ko pa rin nireplyan. Dahil sa totoo lang ayoko ring sakta ng damdamin niya. At nauunawaan ko siya pero naiipit ako dahil sobrang mahal na mahal ko si Hazel Ann. Sobrang sama ng loob ko, Kuya Bono. Hindi sa panunumbat pero simula nung magkatrabaho na ako, kalahati lagi ng sweldo ko pinapadala ko sa kanila bilang pagtanaw ko sa utang na loob sa pagpapaaral nila sa akin. Walang palya yun, Kuya Bono. Never nangyari na sumweldo ako na hindi ako nagbigay sa kanila kahit hindi sila nang hihingi. 3 araw ang dumaan, hindi ko pa rin nasasabi kay Hazel Ann ang tungkol sa pag-ayaw sa kanya ng pamilya ko. Pero siya ang unang nagsalita. Tanghali noon at gaya ng dati ay magkasama kami sa corner table sa eatery ni Tita Marian. Ang sabi niya, nagtataka ako kay Jenny at sa mama mo. Lagi ako nag-chat sa kanila pero hindi nila ako nire-replyan. Nakangiti ang labi niya noon pero malungkot ang mga mata niya. Mahal, ang tungkol dyan, pag-usapan natin mamayang gabi. Pupunta ako sa inyo.
Napatitig siya sa mga mata ko kaya kitang-kita ko ang lungkot at kalituhan sa mga mata ng mahal ko. Nagdulot yun ng paninikip sa dibdib ko pero napigilan ko ang pagtulo ng luha ko. Kaharap din namin sina Tita Marian at Tito Jeff sa kanilang veranda nung gabing yon. Ramdam ko ang nervyos ni Tita Marian at siya ang hindi nakapaghintay. Tapatin mo nga kami, Aiza. Hindi gusto ng pamilya mo itong pamangkin ko, di ba? Yun ang kauna-unahang pagkakataong tawagin ako ni Tita Marian sa pangalan ko. Dati-rati, engineer ang tawag niyo sa akin. Sinagot ko siya ng ganito. Tita Marian, Tito Jeff, mahal. Hindi ako nagpunta dito sa inyo para pag-usapan ng tungkol sa pag-ayaw ng pamilya ko kay Hazel Ann. Nandito ako para hingin sa inyo ang kamay ni Hazel Ann. Nasa wastong edad na ako. Hindi ko na kailangan ng permiso o ano paman para pakasalan ng babaeng pinakamamahal ko. Silang lahat, hindi ko naman makakasama araw-araw ng buhay ko pero itong pamangkin mo, Tita Marian, siya ang gusto kong makasama sa araw-araw na ibibigay ng Diyos sa akin. Si Tito Jeff ang sumagot ng, pero Aiza, hindi na ba talaga maayos to? Hindi mo ba pwedeng kausapin yung pamilya mo, kumbinsihin mo sila na kahit biyuda itong si Hayes ay mabuting babae naman ito. Nasa kanya lahat ng Tito Jeff, hindi isang paninda o bagay si Hazel na kailangang ialok sa kanila. Hindi ko sila kailangang kumbinsihin o kausapin para gustuhin nila si Hazel Ann. Nakita niyo sana kung paano inilapit kaagad ni Hazel Ann ang sarili niya sa pamilya ko, sa bawat isa sa kanila. Kung ayaw nila, wala akong pakialam. Pakakasalan ko si Hazel Ann. Pumayag lang sana kayo. Noon, Kuya Bono, ay lumuluhan na ako dahil kanina pa rin umaagos ang luha ni Hazel Ann. Then nagsalita si Hazel Ann. Alam mo naman siguro, Aiza, na wala akong magulang kaya pati mga magulang ng mga ex ko, magulang din ni Fred, itinuring ko pa rin sila mga magulang ko. Kahit wala na kami ng mga anak nila, yung relasyon ko sa kanila ay pinagpatuloy ko dahil totoo namang mahalaga sila sa akin, mahal ko sila. Tapos ikaw, na nag-aalok ng kasal sa akin, hindi ako gusto ng magulang mo. Hayaan mo na nga sila mahal. At least ako naman ang nandito. Hindi ka ba mas magiging masaya na ako ang kasama mo kaysa naman sa nandyan nga mga magulang pero wala naman yung anak nila para sa'yo? Ako nandito ako at hindi kita iiwan. Hayaan mo na lang na wala dito ang mga magulang ko para sa akin. Tayo naman ang magsasama, di ba? Hayaan mo na sila, mahal. Magiging masaya pa rin tayo kahit wala sila. Lalo na kapag nagkaroon na tayo ng mga anak natin, di ba? Di ba, Tita Marian, Tito Jeff? Lumuluha pa rin sabi ko habang hawak ang mga kamay ni Hazel Ann. Nakuyuko siya. Lumuluha kaya't hindi ko nakita ang pagsang-ayon niya sa sinabi ko, bagay na hindi talaga nagdulot ng pagluwag sa dibdib ko, kaya patuloy ang pagluha ko. Then, naramdaman ko ang kamay ni Tita Marian sa balikat ko. Napalingon ako sa kanya. Hindi ako nahiyang iharap ang mukha kong basa sa luha. Tama ka, Aiza. At sige, hindi kami kukontra sa kagustuhan mong pakasalan ng pamangkin ko. At gusto ko ng magarbong kasal. Makikihati kami sa gastusin mo, engineer. Ngayon, pag-usapan na natin kung kailan ang kasal na yan. Marami pa sana akong itatype, Kuya Bono, kaso nakikita kong 7,161 words na itong natype ko. Lagpas na sa maximum na 7,000 words.
Anyway, ikinasal ako July 2021 after pandemic. Pero hindi kay Hazel Ann kundi sa isang maganda, sexy, tisay na si Angelica. Nakilala ko si Angelica nung birthday ng lolo mano ko sa Castillejos noong August 2019. Siya ay kaklase ng pinsan kong si Tibong na noon ay isa ng pulis. Tiwala ko sa pinsan kong yun dahil mabait siya, patas at matalino kaya nung ireto niya sa akin si Angelica sa harap mismo ng buo kong angkan at lahat sila nagsigawan pa ng pagsuporta kay Tibong nung ireto niya sa akin si Angelica. Nakita ko sa mukha ng lahat, maging kina mama, papa, lolo at lola yung ngiti ng galak sa pagsang-ayon kaya niligawan ko nga si Angelica kahit na noon ay mahal ko pa si Hazel Ann kasi that time 30 na ako at nasusura na ako sa mga birong tanong ng mga kaanak ko kung kailan daw ako mag-aasawa. Nakilala ko si Angelica bilang isang babaeng simple ang pananaw sa buhay. Ang tanging pangarap lang daw niya noon ay simpleng bahay sa probinsya kung saan niya papalakihin at aalagaan ang aming magiging anak. Isa ding OFW si Angelica sa Europe, au pair. 4 na taon siya doon at marami siyang naipon. Nung makasal kami, napakasimple lang at nakihati pa siya sa gastos. Ipinilit niya dahil ayaw niyang ako lang daw ang gagastos. Sobrang humanga sa kanya noon ang pamilya ko. At nung magpatayo pa kami ng sarili naming bahay, siya ang nag-design. Siya ang nagbantay dahil pera niya ang pinangsimula ng pagpapatayo. Nakakapagpadala na lang ako ng pang-share sa pagpapagawa ng bahay nung nandito na ako sa Japan. Inabot ng kulang 1 taon ang construction ng aming bahay dahil malaki, madetalye, maganda para sa kanya. Nag-abroad ako dito sa Japan noong 2021. Noong mga anak sa aming panganay sa Angelica, ninais ng mama ko na umalalay at ito ang mag-aalaga sa aming anak habang hindi pa kaya ni Angelica, subalit kumuha si Angelica ng midwifery graduate na pinapasweldo niya para umalalay sa kanya sa aming bahay. Naging masama ang loob ng magulang ko. Kaaway na ang turing nila sa asawa ko, kinasusuklaman nila ito. Ang sabi ko na lang sa kanila noon, kung may kailangan kasi kayo, sa akin kayo magsabi. Huwag sa babaeng pinili ninyo para sa akin. Dahil ang pinili ko noon, na tiyak hindi kayo pagdadamutan at pakamamahalin pa kayo, ay inayawan nyo. Mula nung ikasal ako kay Angelica at nag-abroad na rin ako ay blinak na ako ni Hazel Ann, maging si Tita Marian. Bagay na ikinalungkot ko ng labis pero hindi naman ako nanghinayang dahil alam kong tama lang na mawalan ako ng ugnayan sa babaeng sinayang ko lang. Hindi ko lubos na naipaglaban dahil masyado ko siyang iginalang at nirespeto, maging ang kanyang pakiusap noon sa akin na itigil na namin ang aming relasyon at ayusin ko daw ang relasyon ko sa pamilya ko. Ganito ang eksaktong salita niya. Musmus pa lang ako, Aisa, nung mawala ang magulang ko. Sabik ako sa magulang, Aisa, kaya't kahit maging magulang ng ex ko, minahal ko, patuloy kong ginagampanan ng tungkulin ng isang anak sa kanila. Masakit sa akin na hindi ko pwedeng gawin yan sa magulang mo pero hindi ko ipipilit ang sarili ko. Pero hindi rin magiging maluwag sa dibdib ko ang magpakasal sa iyo na hindi ako tanggap ng mga taong nagsilang at nag-aruga sa iyo dahil para na rin kitang inagaw sa kanila. Ang kapal naman ng mukha ko kung gagawin ko yun. Mahal kita pero hindi na ako takot mawalan ng minamahal dahil 2 beses ko na itong naranasan. Siguro, tadhana na rin ang nagsasabing hindi ka para sa akin, hindi ako para sa iyo.
maghiwalay na lang tayo, Aiza. At ayusin mo ang relasyon mo sa pamilya mo. Sila ang dapat mas mahalaga sa'yo. Nagdusa ako ng 1 taon pa noon. Maging noong nakakabagot na panahon ng pandemic at kapitbahay ko lang si Hazel Ann, pero hindi na ako kinakausap. Ni hindi na ako sinusulyapan man lang. Naging napakasakit sa damdamin ng nangyari sa unang pag-ibig ko. Tiniis ko lang at umasang bibigyan ako ng Diyos ng babaeng para sa akin at gusto ng pamilya ko. At ibinigay nga niya sa akin si Angelica na nagtago lang pala sa kanyang totoong ugaling diskumpiyado at makasarili sa iba. Pero nauunawaan ko si Angelica dahil marami daw siyang naranasang pang-aapi, lalo na nung nag-a-abroad pa siya para lang kumita ng pera at makaahon sa kahirapan. Mahal ako ng asawa ko, walang duda. Mahal ko din naman siya dahil siya ang ina ng anak ko at hindi ako magtataksil sa kanya at lalong hindi mababawasan ang pagmamahal ko sa kanya dahil lang sa away nila ng pamilya ko. Wala din akong kakampihan sa kanila dahil pareho ko silang mahal. Gusto ko lang mapagtanto ng magulang ko na kung tinanggap nila noon ang napaka-espesyal na babae sa buhay ko na si Hazel Ann, wala sana silang hinanakit ngayon. Wala na akong balita tungkol kay Hazel Ann pero naniniwala ako na ang isang napakabuting babaeng katulad niya ay hindi pagkakaitan ng Diyos ng masaya at magandang buhay. Hanggang dito na lang Kuya Bono at maraming salamat sa pagbabasa. Gumagalang at nagpapasalamat, Aiza. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin na parang meron ka pa rin konting hinanakit sa iyong pamilya o sa mama mo at meron ka pa rin natitirang pag-ibig para kay Hazel Ann. O kaya naman nag-apura ka na lang kasi lumagpas ka na sa 7,000 words at kapapasok pa lang sa eksena si Angelica na siyang napangasawa mo, dahilan kung bakit hindi ka man lang nakabanggit ng sweet or romantic moment ninyong dalawa ng misis mo. Pero, maliwanag sa amin ang pagde-describe mo sa ugali ng napangasawa mo na para bang paghihiganti yun o kaya debuting na pala nyo mama sa kabipili ng babae para sa akin. Meron yata kaming kasabihan sa Ilocano, pili ka nga pili, makapili ka tibungi. Ewan ko kung Ilocano yon. But anyway, I do hope na hindi ganon. Sana ay mali ako ng naramdaman at napansin. At ang dalang inspirasyon o aral ng kwento mo, sana ay laliman natin ang ating pananaw sa pag-ibig, lalo na sa mapapangasawa. Hinayaan mo kasing sila ang pumili. At yung malabis mong pagmamahal at paggalang at respeto para kay Hazel Ann ang nagbigay sa iyo ng karuwagan. Hindi mo na ipinaglaban dahil believe ka sa kanya. Sabi mo, naranasan niya nang mawalan ng minamahal ng 2 beses kaya't matatag na siya. Kaya naman ang kanyang salita ay kahit masakit sa'yo, sinudod mo na. Nung sinabi niyang maghiwalay na lang tayo, ayusin mo ang pamilya mo, hindi mo na ipinaglaban pa. Hindi mo na kinulit pa. Kahit kasi 30 na ang babae at marami ng pinagdaanan, meron pa rin silang ugali na magpapakipot o kaya ay gusto pa rin nilang maramdaman na ikaw ay nagpupursige talaga, magpupush ka pa para mabago yung kanilang damdamin.
Pasensya na sa mga babae kung iisipin namin na may pagka-fickle-minded kayo and that when you say something, pwede pang mabago depende sa pang-aamo o pangungulit ng lalaki. Sorry, girls, kung mali ako. Okay? Basta nakita kong pagkukulang sa'yo ay kulang ka sa push para may paglaban sana. Magkatuluyan sana kayo ng pinakamamahal mo noon na si Hazel Ann. Sayang. At yun nga, natawa ako actually dun sa pagkakasabi mo dun sa part na kung may kailangan kasi kayo, sa akin kayo magsabi. Huwag dun sa babaeng pinili para sa akin dahil nung pumili ako ng para sa akin, inayawan nyo. Doon ako natatawa hanggabi. Pero sa editing ko, tinanggal ko yung tawa kasi hindi naman kasi joke yun. Okay? Well, anyway, kaabang na, nakalimutan ko tuloy pangalan, ay Saya. Maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento at sana nagkulang ka lang talaga ng kwento tungkol sa asawa mo. Pero sige, maniwala na kami na mahal ka niya at mahal mo rin naman siya. Kaya lang sabi mo, mahal na mahal niya ako at mahal ko din naman siya dahil ina siya ng anak ko. Yan ang sabi mo, ano? Kung ako makakarinig noon, kung ako si Angelica, kung hindi pala ako nanganak, hindi mo ako mahal. Pasensya na, okay? Masyado tayo ma-intriga ngayon. Anyway, ilan sa ating mga shoutout. Mula sa ating Facebook post, Jane Natividad Bargado, shoutout to you. Key Ordan, shoutout to you. Moises de la Cruz, pa-shoutout Kuya Bono kay Ma'am Ella Reyes Fuquera. Daisy Bell Matias Rivera, Agaid, shoutout sa iyo, dyan sa Oman. Dominique Pranada Camo, shoutout to you. Vivian Juvenal Kern at Damandiliwan, hello sa iyo. Art Ramos, shoutout to you. Kabiyahero Vlog, count me in kakabsat pa shoutout your bon work. Shoutout to you, Kabiyahero Vlog. May S pala. Rahima Sanday Budi, hi Kuya Bono, assalamualaikum. Alaikum salam. Or shoutout po, listening from Cotabato City. Ay, hindi ka na nagbalik, Rahima. Okay? Napapanood ko yung mga videos ni Rahima eh. Di ba Rahima, meron pang bumagsak na airplane ba? Malapit sa inyo. Napanood ko yung video mo na yon. Hazel Martin, tambak pa ako ng papakinggan. Sige, take your time Hazel. And Juvie Palak Senense, pasyad ko ibono sa pinsan ko. Kay Ate Jari Gets, kaibigan ko, Taberna Airdrop Abril. Ingat ka palagi. And Randy Kilang Pasikolan, pasyad ko ibono. Ingat kayo palagi. God bless you and more power. Edwin Hinova Beria. Salamat Kuya Bono. May abangan na naman ako na bagong kwento. Hello Kuya Bono. May papakinggan na naman. Masarap makinig ng story habang bumabiyahe pa uwi ng probinsya. Hindi alintana ang mahabang biyahe. Hindi talaga ako naiinip basta boses po ang naririnig ko. God bless you Kuya Bono. Agad anad ka kanayon. Jonadel Farinas from Gimba, Nueva Ecija. Thank you, Jonadel. Ingat ka din palagi. And Shero, shoutout to you. Melanie Cagayan, pa-shoutout kay Bono, watching and listening here in Qatar. Pa-shoutout po sa mga kamag-anak ko sa Kalamagi. First, Ilagan Isabela, Family Cagayan, Adorio, Malagiona at Basa. Anne Ignacio, shoutout to you. Monet, yes Kuya Bono, may abangan. Shoutout to you, Monet. And Emma Cardenas, hello Kuya Bono. Ingat ka din dyan. At shoutout to you, kaabang na hindi ko mabasa ang pangalan. Korean ba to? Japanese. Jen Baruga Mangulad, hello Kuya Bono, pa shoutout naman ulit. No problem. Jen Baruga Mangulad. Olivia Pulido Tasio, pa shoutout sa lahat ng kahugot dito sa Baguio, Nueva Vizcaya, Kuya Bono, lalong-lalo na sa mga farmers na tulad ko, nagmayat ang dingeg na madamati trabaho, hanmo ng malayang ti oras, merienda gayamen. Yung gumawa dito sa ating soon-to-be studio ay nakikinig din sa ating programa. At sa lahat mga construction workers,
Lalo na kapag finishing na yung palipalitada na lang, medyo hindi na maingay, may ilang nakikinig. Shout out sa inyong lahat. Tamang Elmer, hi kuya, late comment, OT kasi ako, shout out to you, Tamang Elmer. And Ann, hi kuya, pa-shout po sa lahat ng kahugod dito sa New Zealand, lalong-lalo na sa asawa ko na lagi nakaabang sa bago mong upload. Sam, hello, salamat kuya, and ingat ka din palagi, Ann. Paparsigaw sana ako, boss, kung pwede pa. Ayun nga, ang problema hindi ko mabasa yung pangalan mo. And po ang Pascual Tejada, salamat, may papakinggan naman habang natutulog ng gabi. Alam niyo Kuya Bono, ito pong drama niyo, ang pangpatulog ko po. Ang sarap po kasi pakinggan. Lahat po, nadadala ako naiiyak, natatawa, ang ganda, the best po ang drama ng kwento niyo. Hi sa family Tejada. Darena Mercedes Isabela, ingat palagi, mabuhay ka din, Pokwang Pascual Tejada. Jenaline Montecalvo Chongson, oy kasabik-sabik itis, may abangan ulit. Jenaline, shout out to you. Arlene Ubuan Baluang, salamat, and listening here in Singapore, shout out to you dyan. Janessa Juarez Utilia, Kuya Bono, pa-shoutout po, at pati mga friends ko na sina Rachel Villavicencio, Grace Glory Marvin, Julius, at sa TL kong maganda, Gemma Garonita from Red Ribbon. Thank you and God bless you too. Ang Rives Balurin Malana. Hello Kuya Bono, it's me Rose from Shungshui, Hong Kong. Greet ko lahat ng family ko dyan sa Cagayan Valley, Malana, Balurin Garcia family. Thank you, ang Rives Balurin Malana. Wala naman kay Yang. Hello Kuya Bono, over sa Banger. Pa-shoutout naman po family Delphine and Respicio. Thank you so much, Kuya from Yang. Thank you din. Lilibet Balinsat Sabado, pa-shoutout Kuya Bono, Balinsat and Sabado family from Minagbag, Quezon, Isabela. Iyas Cubs, pa-shoutout Kuya Bono, yung Team Alfonso ng Hong Kong, always listening here in Hong Kong from Delphine Albano, Isabela. Iya. Kay Antonio Tabios. Wow, meron na naman. Sana masali ako sa shoutout this time. Pa-shoutout Kuya, a listener here in Madrid, Spain. From Kay Antonio Tabios. Hola. Dang Balubar, hello Kuya Bono, pa-shoutout here in Hong Kong. Always nakaabang sa mga stories nyo. God bless you too. Kenneth Brian Rojas, buenas noches Kuya. Pa-shoutout from Bambang Nueva Vizcaya. Soon yung kwento ko rin. Salamat. Hintayin namin Kenneth. Joan May, pa-shoutout Kuya Bono, staying here in Thailand. Your number one avid listener. Stay healthy. You too, Joan Marie. Mark Quarry Palco, pa-shoutout ulit ako Kuya Bono from Dublin, Ireland. At sa mga solid tagapakinig dyan, magandang araw sa lahat. Ingat kayo palagi and God bless. Ang init. Revy Pascual Pacleva, shout out to you. Geraldine Dalt Makapagal Piedad, wow, nakaka-excite naman pakinggan. Always a banger sa upload mong kwento Kuya Bono from Isabela. Pa-shout sa mga adik sa programa mo ngayon dito sa Alicia Isabela. Thanks and God bless mula kay Geraldine Dalit Makapagal Piedad. Rowena Hidchom Draman, hello Kuya Bono, pa-shout out po kami dito sa Eden Cabarugis Quirino. And Roma Jess 9, alaman Kuya Bono, tapno damanin dinggen, kabayatan nga Agdalus from Roma Jess 9. Pa-shoutout Kuya Bono, bangers here in Kuwait, Ria Iduria. Josie Flor Simangan, hi Kuya Bono, pa-shoutout po, working here in UAE. From Flora Apayao, Agyamanak Ken, ingat kayon Kuya. Cesar Alcantara, hello from Isabela, San Mateo here in Kuwait now. Masugit mo po ako tagapanig since 2015. Okay. Parang wala na ako sa radyo ng 2015. Siguro na yung mga kumalat na stories dati, yung kilatina, lumaganap yun sa sa mga USB, di ba? Cheryl Kusipag, Bangayan, Pasinas, wow, abangers naman, God bless you too. Cheryl Kusipag and Jane Rose Nazareno Villaresis, shout out to you. Bawit Agkawili Rodeline, may abangan na naman. Marcel Tamayo Vicera, shout out to you. Christy Ubuan Baluang, shout out to you. Melanie Castro, mukhang magandang kwento to. Yay, may abangan na naman. Melanie, maraming salamat. Kate Austria, salamat sa bagong papakinggan. Kuya Bono, taga-subaybay mo po since 2012. Yun yung time na umalis na ako sa radyo, 2012.
Susan Aquino Gallego Viernes, shout out to you. Rombawa Bunwen Jackie, shout out to you. Just a May Palikpik Pagsul. More stories pa, Kuya Bono, nakakawala ng pagod. Thanks lahat. Lagindo Warren J, shout out to you. Lani Balinan Ligutan Bakay, shout out to you. Leslie Atorod Zeknas, pa-shout out sa family ko sa Davao. From me, always listening here in Kuwait. Ingat palagi. Ikaw din. Konti na lang at mababasa natin lahat. Joe Gumaru, pa-shout Kuya Bono, waiting and God bless you from Santa Maria Isabela. Jane Espiritu, shout out from Saudi Arabia. And yun, tapos na. May alarm pa. So, sa lahat ng mga kaabang nating muling naglaan ng oras sa ating programa, maraming salamat. Sisigapin nating marami pang kwentong mababasa. Kailangan lang talaga ng oras sapagkat lalo na pag umulan, hindi tayo nakakapag-upload. Okay, so pasensya na kung napapadalang ngayon. At sa'yo, kakwento kaabang kahugot na Isaiah, maraming salamat for sharing your story. Stay healthy, kabang, stay safe, and may God bless us all.